Ayan, hello guys, good afternoon and welcome back to my channel. It's Megan Vivian. And sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng aking customized thumbnail. So ang thumbnail po, ito po, so ganito po yung itsura niyan. So ito po yung unang nakikita ng mga viewers bago po nila i-click yung ating video. So according nga kay Google, ang pagkakaroon po ng customized thumbnail ay malaking bagay po para maging clickable ang ating video. Sabi niya nga po, usually viewers will first see your thumbnail and title. This information gives them a glimpse of what your video tells about and helps them to decide if they want to watch it. 90% of the best performing videos have customized thumbnails. So ayan po, kaya mahalaga po ang pagkakaroon ng customized thumbnail para maging clickable nga po ang ating video. So alam nyo po, mayroon pa ako ibabahagi sa inyo na dalawang application na talagang kapaki-pakinabang, lalong-lalo na po kung kayo po ay nagtitipid sa inyong data or wala po kayong wifi, dahil makaka-edit po tayo ng ating thumbnail kahit wala po tayong data or walang wifi sa application na ito. So kaya naman, kung interesado po kayo, ay samahan niyo po ako at ituturo ko po sa inyo. So, una po ay mag-install po tayo ng background eraser. So, ito po yung gagamitin natin para alisin yung background ng ating photo na gagawin nating thumbnail. So, kung nakapag-install na po kayo, open na po natin yung application. So, ganito lang siya guys. Then, click po natin itong load a photo. Then, after that, dadalhin niya po tayo sa ating gallery. So, select po natin yung photo na gagawin nating thumbnail. So, then, i-crop lang po natin itong photo. So, ganyan po. Pagkatapos po nating ma-crop yung ating photo guys, so alisin naman natin yung background ng ating photo sa pamamagitan nga po ng auto color. So click lang po natin yung auto color, then itapat po natin tong circle na pula sa likuran ng ating photo, then i-click lang po natin, ayan. So naalis na po. Yung mga excess background po na hindi naalis ng auto color, so pwede po natin yan gamitan ng magic. So dito sa baba po sa katabi ng auto color para maging maganda po ang kakalabasan ng ating project guys. So ayan po. So linisin lang po nating mabuti yung mga excess background na hindi nakuha ni auto color. So ayan guys. Para naman po doon sa mga excess background na nakadikit masyado sa gilid ng ating photo, gamitan po natin yan ng manual. So, kung nakikita nyo po itong parang eraser guys, so yan po yung ginagamit natin para maalis yung mga excess background na hindi nakuha ng auto color or ng magic. So, ito po ay meron din pong sizes. So, pwede po nating palakihin, pwede rin po nating paliitin, depende po sa gagamitan natin. So, kaya napakaganda po ng application na ito kasi pwede nating maalis yung mga background kahit sa pinakaliit-liitang bahagi ng ating photo. So, ayan guys. So ayan, linisin lang natin mabuti yung mga edges ng ating photo para nga maganda yung kalalabasan syempre. So para naman doon sa mga background na accidentally na nabura natin, so pwede natin yan gamitan ng repair para maibalik yung background na nawala. So ganyan lang siya kadali gamitin guys. So ayan. So, ngayon, kung okay na po tayo sa ating project, so, i-save na po natin yan. I-click lang natin itong dito sa taas. So, i-click lang po natin yan para ma-save siya directly sa ating gallery. So, ayan guys. Pag na-save na po natin yan, so, next natin gagawin ay pupunta na po tayo sa ating Pixelab application. Dito po kay Pixelab, so mayroon na po siyang naka-built-in na mga background. So, pwede po natin itong gamitin. So, pero kung mayroon po kayong naka-save sa inyong gallery na yun yung preferred ninyo na background, so okay lang naman po. So, click nyo lang po yung plus sign dito sa taas at directly na po kayo niyan dadalhin sa inyong gallery. So, dito choose nyo po yung background na gusto ninyo. Then, after that, click lang po natin itong check dito sa baba. Then, ito-drag lang po natin yung ating background. Sumakto lang po siya sa box. So, next po ay
click natin itong parang hamburger, i-lock lang po natin yung ating project para hindi po siya nagagalaw. Then i-click lang po ulit natin itong hamburger, so para bumalik siya sa dati. So next po natin gagawin ay click po natin itong 3 dot dito sa taas para po i-set natin yung image size ng ating thumbnail. Next po, i-click natin itong custom, then choose YouTube thumbnail. So after that, i-click naman natin itong okay. So ayan guys, so na-set na po natin yung ating thumbnail size. Next naman natin gagawin ay mag-a-add po tayo ng photo. So click natin yung plus sign, then kunin natin yung photo na inalisan natin ng background kanina sa eraser application. So ito na siya. Then after that, ipwesto lang po natin kung saan natin gusto ilagay yung ating image or yung ating photo. So, once na napisto na po natin ang ating photo, click lang po natin itong parang hamburger sa right side para malak yung ating photo. Then tap po natin ulit para mawala. So, then add po tayo ng text. Click lang po natin itong plus sign dito sa left side. Then type po natin yung text na gusto natin. Then after that, click po natin okay. Then pwede rin po tayo magpalit ng color. Select lang po natin itong color dito sa baba. Then select po natin yung color na gusto natin. Then click check. Then after that, pwede rin po nating i-bold yung ating text. So mas kitang-kita, mas maganda. Then, meron din po itong iba't ibang font. So, mamili po tayo ng font na gusto natin. So, yan guys. Once na nakapagpili na po tayo, click lang po natin yung okay. So, pwede rin po tayo maglagay ng stroke sa ating text guys. So, select lang natin yung stroke. Then, mamili po tayo ng color na gusto natin. So, yan guys. Napakarami pong color na pagpipilian. So, depende po sa inyo. Meron din po itong sizes. Pwede nyo palakihin, pwedeng paliitin. So, then kung okay na kayo dyan, click nyo lang po itong check. Then, pwede rin po nating lagyan ng shadow yung ating text. Select po natin yung color na gusto natin. Then, click ulit yung check kung okay na po kayo. Then, dito sa baba guys, ang dami-dami po nating magagawa. Pwede rin po nating i-curve yung ating text. Ayan. Or straight lang po natin. Pwede rin po natin lagyan ng background. Depende po sa inyo or depende rin po sa inyo kung gaano po kalawak ang inyong creativity. Nasa sa inyo po yan. So, kung gusto nyo po mag-add ng text, ganun pa rin po yung preciso. Click nyo lang po yung plus sign dito sa left side. Then, type nyo lang po yung text na gusto ninyo. Once na natapos na po kayo, click nyo lang po yung okay. Pero syempre guys, huwag nyo pong kalimutang i-lock yung inyong project para hindi po siya naaalis sa kanyang pwesto. So, ganun pa rin po yung proseso. I-click nyo lang po yung parang hamburger sa right side. Then, tap nyo lang ulit kung gusto nyo nang alisin. Then, halimbawa gusto nyo po mag-add ng image from your gallery. So, click nyo lang po yung plus sign. Then, direct kayong mapupunta sa inyong gallery. Then, ipwesto nyo po yung image na kinuha niyo sa inyong gallery kung saan niyo gustong ipwesto. Then, ilalak nyo lang po uli. So, ganyan lang po yung proseso. Paulit-ulit lang po. Plus sign. Then, madadirect kayo sa inyong gallery. Gusto nyo mag-add ng text. Click plus sign. Ganyan. Dito sa baba guys, ang daming choices dito. So, pwede po kayong mag-add ng mga sheep, arrows. Ayan. Depende po sa inyo. Mayroon din po silang sticker. At lahat ng mga yan ay magagamit po natin ng libre. Na kahit wala po tayong wifi or data. So, yan po ang kagandahan sa application na ito. So, kung okay na po yung thumbnail natin guys, so click lang po natin itong desk sa tabi ng plus sign, then choose natin yung save as image, save gallery, then direct na po yan masisave sa ating gallery at pwede na po natin i-upload ito sa ating video. So, that's all for today and I hope nakatulong po ako sa inyo. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell button. So, God bless everyone and keep safe. Paalam!